The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms the community that sees all things new. I am Charm Uribe. I'm streaming from Sampaloc, Manila. Good morning. Welcome to Daily Stories on TNC. Hello, happy Saturday and welcome to Daily Stories. And now, I invited a very special guest. And syempre, kakaiba itong episode natin na to. Na-miss nyo ba si Daily Stories? Syempre, na-miss ng lahat ng viewers yan. And we are now on our Season 6, Episode 82. Imagine that, guys. And our topic for today, ang daming interested. Syempre, nowadays, ito na talaga yung pinaka-trending and alam ko, halos lahat mahilig magpaganito. And then, ang ating topic na napili is the body art is the real heart of our freedom to express. And ladies and gentlemen, our guest is a young entrepreneur and one of the youngest well-known tattoo artists, most especially in social media and in gangster world. He has a very special story to share, of course. And surely this true-to-life story of this young artist will inspire the viewers. Our guest joins competition, even fashion shows, because he proudly represents himself on how proud on his crafts and arts. Also, in Daily Stories, behind the making of our bodies to become our own expression, syempre, ang body tattoos. Ladies and gentlemen, our guest for today, Hussein Rakim, the owner of tattoo shop Hussein Rakim Tattoos. Hello! Welcome to Daily Stories, our tattoo artist, syempre. Ayan, so na-introduce na natin ang ating guest. Can you introduce yourselves to our viewers? Hussein Rakim on all social medias and platforms. Doon yung makikita yung gawa ko, lalo sa Instagram. Ayan. Syempre, yung tattoo artist natin, dinayo talaga natin because ang host nyo gusto talagang ma-witness kung paano yung mga arts and yung mga passion niya sa paggawa niya ng pagtatattoo and yung mga clients niya, how satisfied they are. So, nagpunta kami dito to shoot tapos nakita ko yung mga gawa niya. Actually, may client siya earlier. So, ayun, nakita natin. Sabi ko nga, nagtaka ako kanina, ang bilis lang nagawa pero sobrang ganda ng mga gawa niya. And ito, right now, we're in Sampaloc, Manila. Nandito tayo sa kanyang studio. Humble studio ng Hussein Rakim Tattoos, kung makikita nyo. And magtatanong tayo sa kanya kung ano ba yung story behind this, kung paano siya naging tattoo artist. Ayan. So, kwentuhan mo naman kami, Tol, kung ano yung mga story mo. Paano ka kaya nagsimula sa pagtatattoo? Meron akong parang tropa na nag-introduce sa akin sa scene, sa tattoo scene. Tapos nung una, hindi ko naman talaga siya gusto. Ah, talaga? Hindi ko siya Hindi ko siya talaga yung parang pukosan. Hindi ko siya tinitingnan na magiging gano'n. Career mo? Na gano'n yung magiging path ko ngayon. Okay. Tapos nung medyo taon-taon, nakikita namin parang Tol, kaya natin ito gawin. Tol. Ah, so may nag-inspire sa'yo? Sino yung taong yan? Si yung mentor ko, si Jomar.
Okay. So, siya tattoo artist din siya. Tattoo artist din siya. Tapos, Okay. parang sinasabi niya sa akin lagi na, kaysa patambay-tambay tayo, ba't hindi mo kaya subukan yung Nagtatattoo. magtattoo? Ang dami naman nating gamit yan. Tsaka ang dami, parang in-demand talaga. Ang dami gusto. Kaya lalo na nung mga panahon na 2012, 2013, medyo nag-iba yung transition kasi naman Mm-mm. Yung Parang Pilipinas, pagtingin nila dun sa tattoo tattoo, oo. Tapos nung time na yun, Tol, nung nag-wonder lang ako, ilang taon ka nung nagsimula kang mag-tattoo? Siguro, mga 19. 19, so talagang bata pa. So ilang years na? Ilang years mo na itong ginagawa? Pero pasok na ako siguro mga 6 years ako professional. Kasi yung pagiging apprentice ko matagal eh. Okay. Yun So talagang nag-practice ka. Hindi na siya na-apply ngayon eh. Dati kasi parang ganun muna, mag-apprentice ka muna. Tapos bago mo matawag yung sarili mo na artist. Hanggang ngayon naman, parang ako nakukulangan pa ako sa mga... Sa skills mo. Talagang Pero, araw-araw nagdala. Mahilig ka na mag-drawing before? Sakto lang. Hindi talaga. Hindi talaga yung parang... Grabe, no? Anyway, so nung time na yun, siyempre, tambay-tambay, mga 19 years old, kasagsagan niya na parang puro tropa ka eh. Nung time na yun, na nagsisimula ka, ano sinabi mo sa sarili mo na nung time na mahawak ka na ng makina, kahit hindi ka pa magaling? Ano tawag doon sa machine? Kasi parang nangyari, sa studio namin, naiiwan ako madalas. Okay, parang tumatambay kayo. Oo, pagkatapos ng working hours, ako yung maiiwan doon. Tapos, sabi ko, ba't di ko kaya subukan? Ayun, tumawag ako ng isang tropa. Tapos, Model, parang gano'n. sabi ko, tol, pwede practice ako. Pumayag naman. Tapos, pinakita ko doon sa mga mentor ko, nasabi niya, di ba sabi ko sa'yo, Kaya mo. kaya mo. Ayun. Tapos, doon na nag-umpisa yun. Araw-araw, parang sa isang araw, gagawa ko 5. Tapos, hindi naman malalayo muna yung design. Parang pare-parehas lang sila. Magkakalapit lang yung itsura. Tapos doon, nakakasa ko. Okay. So, paano ko nasabi nung sa 6 years na yun, na parang professional ka? Kasi, I mean, you're earning na, di ba? So, parang ito na talaga. So, masabi natin career mo na to eh. Ito na yung parang source of income mo, bread and butter mo. So, sa 6 years na yun, ano na yung mga tingin mong parang kahit small achievements or small wins? Yung sa amin kasi sa game namin, meron kang parang ginagawang target mo na artist eh. Okay. Tapos pagka sumasali kasi sa competition, siya yung titignan mo na kalaban mo, wala nang iba. Okay, Tapos ayun, nung tinalo ko siya, parang artist na ako. Oo, ganun. Ano na ako, tinalo na kita. Oo. So, yung time na yun, may nilook up ka pa ng mga artists? Madami hanggang ngayon, madami. Tapos, na-experience mo na natalo mo siya sa isang competition. Ang galing. So, sa journey mo, sa pagiging tattoo artist mo, syempre, hindi naman ganun kadali eh. Walang madali, alam natin lahat yun. And that's the real daily story sa totoong buhay. May mga na-experience ka ba na hardships sa mga pag-tattoo mo sa journey mo? Oo, yung discrimination dahil. Talaga? Ang hirap ng discrimination? Ang hirap kasi, lalo sa akin, sa itsura ko, kasi meron akong face tattoo eh. Nahirapan ako mag-commute. Okay. Dahil sa mga normal people na nadi-discriminate pa ng... Kasi pagka nawala yung discrimination sa isang art, wala na. Pagurado na lang. Parang wala na siyang value. Di ba? Na parang, kahit pala maging ganito, kahit pala magpalagay ako ng ganito, kahit pala parehas lang ako nung wala lang. Right, oo. Kaya parang sa okay lang. Pero, hindi mo kasi maiwasan na, minsan sa public cuts, titignan ka ng mga tao. subukan ko pa nga dati. Or baka naman yung mga tumitingin sa'yo, dahil baka na-amaze kasi na parang, you have the guts to do that. Pero hindi ko nasubukan ko yung pinababa ko. Talaga? Sige, gano'n. Baba ka, hindi ako makakumpa sa'yo. Okay. Kasi, sa bagay dito kasi sa Philippines, parang, ano pa talaga eh, we are somehow conservative country pa tayo. Hindi natin matatanggi yun. Pero di ba, how amazing it is na it takes a lot of guts, lakas ng loob, para magpatattoo isang tao. Tama, di ba? Kasi, una, masakit. Karayam yan eh. Pangalawa, forever na yan na nakamark sa body mo, sa katawan mo, and parang nagiging identity pa. Tama, di ba? So, sa mga naging client mo, may hindi ka ba makakalimutan na na-experience na mga stories nila? Alam ko madami sa 6 years na yun. Pero ano yung isa, magbigay ka lang ng sample na isa na
story ng buhay niya, kaya niya tinatattoo itong gagawin. May nagpatato sa Or design na to, May nagpatato sa akin, parang siya yung gumawa ng design. Siya na nag-drawing. Siya nag-layout. Siya mismo yung nag-layout. Tapos, matapos kong gawin yung tattoo na yun, parang binibigyan niya ako ng tip, bukod dun sa bayad niya sa akin. Tapos pagtingin ko dun sa laman ng tip niya sa akin, lapis. Talaga? Tapos sabi niya ganyan, medyo mahal yung lapis na yan eh. Sana mag-drawing ka pa na mag-drawing. Natuwa ako sa gawa mo, pero hindi mo nakuha yung gusto. Parang yun, sapak sa akin yun na kailangan pala mag-improve pa ako kasi magkakaroon pala ako ng kliyente na artist din. Okay. Tapos hindi ko ma-meet yung expectation Oo, niya. may ganun talaga. So, anong na-feel mo nun? Siyempre, na-feel mo. Na-feel ba daw nun? Parang, siyempre, parang na-down ka. Oo, tapos ginawa ko na lang siyang gasolina para mas lesson, oo. Sa bagay, no, talagang sa, sa craft nila, nangyayari talaga yun eh. Minsan, meron pa nga magagalit or magrereklamo. Alam ko, karamihan, meron pa mga nagsisisi. Diba? Lagi Dumadating kong sinasabi sa mga kliyente ko na huwag ka nang pumili ng may meaning, hindi naman totoo yun. Huwag ka nang pumili ng suggested. Ang piliin mong tattoo, yung gusto mo talaga, yung hindi ka magsasawa. Kasi forever na yun dyan, yung pagtingin mo sa salamin yung tattoo mo. Kailangan, parang kang bumili ng alas na parang proud ka. Gusto mo siyang nasa iyo lagi. Hindi mo mahuhubad eh, unlike sa damit. Diba? Pwede mong palitan, pero yung tattoo hindi. So kanina, nag-uusap kami, nag-small talk kami. Sabi niya sa akin, may na-experience na siya noon na pag kinover up, yung parang ganung story, yung tattoo. Parang di ba, as respect, ganun. Ikwento mo nga sa mga viewers. Ano kasi parang About sa cover up. tulad ko sa 6 years ko na pagtatattoo. Marami pang mas nauna sa akin eh. Right, oo. Mga veterano na talaga. Makakachamba ako ng isang kliyente na yung gawa ni Sir ganito, gawa ni Gusto yung cover up. Gusto niya yung cover up sa akin. Kasi tatanggihan ko, syempre respect dun sa artist na yun. Right. Ngayon, opera niya ako ng Mas malaki dun sa presyo ko dapat. Nasasabihin, talagang hindi ko talaga kaya eh. Kasi respect. Mamaya balikan ako nun. Lahat ng gawa ko naman, cover up niya. Mas nakakainis yun. Oo, so bagay. Kasi on your part, ganun din naman. Kunyari, may ginawa ka. Tapos nabalitaan mo, pina-cover up. Sobrang need pa ng community namin. Right, oo. Hindi ganun kalaki. Hindi pa siya ganun kasi hindi pa rin ganun ka-open yung mga tao na pumasok dun, saka lumabas dun sa box namin. Oo. Kaya, dapat yung respeto niyo sa isa't isa, binibigay niyo pa din. Oo. Right. Tapos, kanina nagkikwentuhan tayo, na-share mo nga sa akin na, anong tawag dito, sabi mo, yung sa ganyang ginagawa nyo nga, diba, kunyari, may pupunta sa'yo, commercial artist, or yung which meaning nun, kumikita. Meron din passion. So, paano mo madi-differentiate yun? Kasi yung pagkakaiba ng isang artist din sa mga commercial artist. Yung artist, gagawain ng art kahit hindi siya masyadong nag-gain, hindi siya masyadong kumikita. Unlike ng mga commercial artist, gagawain kahit hindi nila forte, basta babayaran mo sila eh. Okay. So, masasabi mong saan ka doon? Neutral or Sa ngayon, syempre doon ako sa pagiging commercial? Hindi na ako magiging hypocrite na hindi Right. ako sa commercial. Pero every tattoo na ginagawa ko, ini-insert ko pa rin yung artistry ko original dun sa tattoo na gagawin ko. Hindi ko na sinusunod yung mga kliyente. Gusto niya yung portrait ng aso niya. Okay. Ngayon, yung picture kasi, tapos ginawa ko, in-edit ko, tapos nilagyan ko pa ng konting artistry ko. Right. Para pagka makita o i-post ko, kakaiba siya tignan. Oo. Unlike dun sa Kasi parang originality mo yun. Brand mo. normal na ginagawa lang ng isang common na artist, na tattoo artist na kokopyahin niya. Ininilip niya lang yung portrait. Yung portrait. Yan. Ayun. So, napansin ko sa mga pages, actually, mamaya ipo-promote namin, makikita nyo kung saan mahahanap yung mga Facebook pages, Instagram, and kung paano makakontakt si Rakim Tattoos. Pero, napansin ko yung isa sa mga original works niya, yung originality, yung mga glow in the dark, sobrang ganda. For me, hindi pa siya common, yung gano'n. Parang kasi pag... Kailan yung nag-start, yung gano'ng mga designs niya? Parang nung na-meet ko si Q,
Si Cute. Tapos parang nagpunta kasi sila dito, Dutbutan 2017 eh. Tapos nagkaroon kami ng chance na makapag-usap. Tapos siya yung influence sa'yo ng ganong designs. Hindi naman din. Parang sinabihan niyo lang ako na gawa daw ako mag-try ako ng gumawa ng isang design tapos uulit-ulitin ko lang. Okay. Tas, Na parang ibahin ko lang ng konting-konti tapos paulit-ulit kahit hindi daw ako binabayaran. Tapos yun yung ipopost ko na ipopost. Tapos sabi ko, parang ang hirap nun, okay siya pero sobrang hirap kasi hindi naman lahat gusto yung ako yung masusunod. tama. Tsaka iba yung mga client, yung mga demanding. Sinubukan ko din eh. Tapos ayun, hanggang ngayon, okay naman na siya. Parang nag-gain na ako dun sa tinanim ko nung una. Kasi ang ganda, kanina nga nung na-observe namin, di ba, simple yung portrait lang ng, yun nga, yung dog. Tapos nung pinatay yung ilaw, nag-glow in the dark. So nakaka-appreciate usually kasi di ba, kapag madilim, magugulat sila, uy, kitang-kita yung tattoo mo. Usually pa, pagka nagpapatattoo yung hindi ganun kapuputi, di ba? Hindi na ganun ma-appreciate yung design. Pero because of that, parang may innovation din, no, sa tattoo artistry. Nag-i-innovate din talaga. Malaking Challenge. Malaking din. Malaking challenge. Kasi, paano ang challenge agad din? Ano yan? Baka magugustuhan niya kaya yung Yung finished product. Kasi meron yung iba, parang gusto lang nila, sobrang simple lang yung tattoo nila. Meron naman gusto, original design mo. Minimalist, gano'n. Kaya ako, parang, kung ako, pagkakausapin mo ako, mas gusto ko less talk na lang. Gagawin mo na lang. Gagawin ko na lang, parang hayaan mo ako sa ginagawa kong art. Buti naman, wala pa namang nangyayari na nagreklamo. So far. Ayan. So, ayan, ang dami na na-share sa atin ng ating guest. So, gusto nating malaman, bakit tingin mo, mako-consider dapat na art yung pagkatattoo? Tattoo artistry. I mean, kasi hindi lahat ng tao or sabihin natin, hindi 100% dito sa country natin, sa Philippines, is pag sinabing tattoo, hindi art, tingin nila, ang dumi lang, tingin nila, parang kriminal, tingin nila, masasamang tao, so discrimination talaga. So, paano mo masasabi na talagang nasa arts talaga ang pagkatattoo? For you, for your own opinion. Para sa akin, okay lang yun. Okay lang yun na andun pa rin yung discrimination sa mga tattoo. Kasi pag nawala nga yun, pag nawala yung discrimination yun sa mga tattoo, sa mga tattoo artists, wala na. Parang normal na lang yung magiging tingin sa tattoo. Para sa akin yung tattoo sagrado ito eh. Wow. Masakit. Tapos, kailangan magkaroon kayo ng relationship ng artist mo. Tapos, pag-iisipan mo pa kung ano yung tattoo mo. Kumbaga, di ba, parang ang niya tignan talaga eh. Hindi siya normal na bagay lang. Tapos, gagawin natin. Tsaka alam mo, mahal na na hobby Kasi, hindi, kung wala kang pera, just huwag ka na magpatattoo, pen, or henna ka na lang. Kahit naman dati, nung sinauna, umpisahan natin din sa sinauna, yung sa mga traditional na mga tattoo. Kailangan muna pagpatay ka ng kalaban natin tribo bago magiging yung tattoo mo. So, nandun yung talagang secret. Tapos, para sa akin, yun yung opinion ko sa tanong mo sa akin. Ayoko mawala yung discrimination. Ayoko maging normal. So, okay lang talaga. Okay lang. Kasi hindi naman natin mapipilit na lahat ng tao maging pare-parehas. So, sa ganitong profession mo, masabi ko na kasi you're a professional because you're doing it for your bread and butter. Tapos talagang career, and to the point na yan na nga, nag-guest ka na sa iba't ibang shows, events sa Daily Stories, na-discover ka namin, and we would like you to share your story on us. Siyempre, masasabi mo na somehow you have small wins and medyo gumaganda na talaga yung takbo ng career mo. Meron ka pa bang gustong maabot or marating when it comes to your profession? Oo, sobrang dami. Pag so pang mga pictured sa isang magazine, o kaya malagay ako sa mga gawa ko ng libro. Nice! So yung book na yan, parang ikaw lahat gawa mo? Hindi naman. Alam mo, may mga libro kasi na collective sila. Oo. Tapos parang internationally. Different country kayo ng artists, parang kukuha ng top 10 sa ganitong bansa, top 10 sa ganitong. So gusto mo yun? Gusto ko ma-pictured sa gano'n. Kasi parang habang buhay ka ng buhay nun kahit patay ka na, kapag nakapublish ka, parang kanta, di ba? Kapag nandiyan na yan, na-publish na yan, nandiyan na yan sa libro, forever na yan.
parang yung future generation, hindi ka man naabutan, pero Makikita pa. may nag-exist pala na Hussein Rapim na tattoo artist, di ba? So, ayun. So, ano yung nabago sa buhay mo nung pinasok mo yung ganitong profession? Madami. Madami. Can you tell some or Madami. share mo naman yung ibang Nung story? nakilala ko yung tattoo, para naging ibang tao na ako. Kasi pinili ko to, parang mas nagkaroon ako ng path. Oo, ng direction sa buhay. Dati kasi school goal talaga Mm. parang Wala-wala lang, happy-go-lucky, gano'n. tabloid. Tsaka parang ang dami mo natutunan. Siguro sa experience. Kasi everything. tulad nga yan, yung profession ko nga tattoo artist. Iba't iba yung mga natatatuan ko eh. Marami ka nakikilala. Sobra. Pari na lang ata hindi ko natatuan eh. Talaga, mag-recommend tayo. Anyway, alam mo, ang dami namin kasing, sa gaya mo, sa network mo, ang dami rin sa amin din ganun. So, di ba, pag sa mga profession natin, pag lumalawak yung network mo, lumalawak ka din eh. Ang dami mo natututunan from them, sila may natututunan din sa'yo may nakukuha. So, kung yun yung pangarap mong marating, syempre, alam ko, marami din kapwa mo tattoo artist na aspirant na nangangarap din gaya mo. Kasi ikaw na dyan kami. So, magbigay ka nga ng piece of advice or ano yung pwede mong masabi sa mga aspiring tattoo artists, yung mga bata pa gaya mo na nag-start din. Huwag kayong magsasawang mag-aaral. Araw-araw, tumingin lang kayo ng tumingin sa mga gusto nyo. Mag-explore kayo. Huwag kayong babase lang sa mga mas madadali. Hindi yun nakakagaling eh. Pahirapan yun ang pahirapan lagi sa sarili. Parang i-challenge namin sa ayan, advice. Coming from our young, masasabi kasi, young tattoo artist ka pa din eh. Kasi marami akong kakilala ng tattoo artist na talagang may edad na sila, na talagang nagsimula sila yung hindi pa yata di kuryente yung, di ba gano'n? Ganun din naman. Nakapag-tattoo ka nun ng gano'n? Inabutan ko yun. Kumbaga, kung kilala mo sila Sika, Kilala. parang binigyan pa nila ako ng sunset ng gano'n. Okay. Malaking salamat sa mga tropa na tumulong sa akin. Ayan. So, syempre, hindi ka lang basta tattoo artist na matatawag kasi you're a commercial tattoo artist and I'm sure, marunong ka na rin, syempre, sa pagne-negosyo. Parang, negosyo mo na to eh. So, sa pagsa-start mo magnegosyo, syempre, alam ko may ups and downs dyan. So, ano yung mga na-experience mo na parang nahihirapan ka yung time na nagsisimula? Mahirap makakuha ng mga ng core fans na maniniwala din sa'yo, dun sa ginagawa mo. Kasi hindi pa nakikita yung gawa mo. Dinajudge ka na. Yung re-judge ka na agad nila na, ay, baka mamaya ganito yung alabas. Yun nga parang nag-umpisa nga ako, ba't hindi mo subukan? Oo, tama. Parang yan ganyan sa mga nag-apply ng trabaho ng kailangan may experience. Kaso, graduate lang, wala kang experience. Meron ako parang isang circle of friends na parang isa sila sa nauna, parang saksi talaga nila kung paano ako nag-stop. Tapos, dun sa grupo na yun, wala kahit anong offer ko sa kanila na hindi ko naman kailangan ng bayad mo, maniwala lang sa post lang natin yung gawa. Walang nagpapatato sa kanila sa akin. Ngayon, nandito ka na ako, parang sinabi ko rin sa sarili ko, kahit babayaran nyo, hindi ko makita. Hindi kasi actually, ganun talaga. Did you know as entrepreneur, alam mo rin to, minsan, yung mga naniniwala sa'yo, stranger ka. Minsan, yung pamilya mo, magda-doubt pa yan sa'yo. Number 1 yan. Totoo, kasi hintayin mo na nila yung results. Or yung mga resulta talaga. Tapos yung mga kaibigan mo, pag nag-uumpisa ka, medyo diskumpiyado pa yan kasi over-familiar eh. Oo, parang kilala ka kasi nila na ganito, loko-loko, parang kilala nila yung pagkatao mo. So, mostly talaga sa ating mga negosyante, isa sa mga talagang nauuna nating client, yung mga magpapalakas sa atin is mga strangers. Tama ba? Ganun yung experience mo. Ganun. Yung mga naniwala sa'yo, hindi mo kilala. Yung mga artists na hindi sila basta, kadalasan kasi hindi sila agad nagpapakilala na artist din sila. Parang bibilin lang talaga nila yung art mo. So, ayun, parang sabi ko, yun yung mga achievements eh. Pag nakapagtatawa ng artist din, parang yun yung malaking sa akin. Oo, kasi syempre, yung trust binigay nila sa'yo. Last time, nakita ko naman sa social media mo, nag-guest ka. I mean, sa fashion show pala. Umpisa muna tayo doon. Kasi nakita ko, nung nasa fashion show ka, rumampa ka doon. So,
Can you tell the story about those mga events na napuntahan mo? Yung una kasi niyan, parang trip-trip lang namin magkakababata. Yung sa kasing kababata, naggawa siya ng brand niya. Okay. Tapos parang, syempre nandun ako sa circle na umpisa yun. Una, pinapasuot niya lang sa akin. Mga merch. Hanggang sa, medyo ito, nakikilala na kami sabay-sabay. Ayun, ganun pumapasok yung ibang brand sa man, tapos nag-offer niya ng ganito, ng ganyan. Tapos, gugulat na ako. Parang, Lumaki na. pero na nag-email sa akin, ABS-CBN, na ito yung studio namin, ganyan niya, punta ka dito. Ayun. Hanggang sa, ito nga yung last fashion show na yung email sa akin. Tapos parang sabi ko, okay din. Kaya nga so may mga unexpected ka na mga blessings na minsan di mo naisip na mangyayari Tapos pala. ginagawa ko siya kasi isang malaking tulong. Sa ibang circle na yun, ibang mundo na yun, para magiging kliyente ko pa sila sa future. Right, oo. Magiging network mo sila. Ginagawa ko pa rin. Ayun, ang galing. Tapos, ang nakakatuwa doon, nakita ko, nag-guest ka rin sa TV, right? Sa national TV. So, ikwento mo naman pa nung nag-guest ka doon. Yung sa Rated K naman, ano siya para 20, matandaan kung 2018 or 2017 yun Dahil, nung, parang pick ko yun Pick ko Yun yung peak ng pagtatatlo. ng career ko Wow. Tapos parang sunod-sunod nagko-compete ako. Nung mga siguro 5 straight consecutive na panalo niya yung nakuha ko. Ayun na, In-invite ka nila. nag-invite din sila. Tapos ayun, nagulat na ako yung parang... Tapos after nun, for sure, binagsaka ulit. Ang dami mo na yung mahirap din yung social media mo sa sabog, parang... Hindi mo na-accommodate lahat. Biglang parang ang dami mong followers agad. Kasi totoo talaga yung kanya-kanya timeline. Na naranasan mo yung peak na gano'n. Pero naranasan mo rin yung katumalan. Yung parang antuman, wala na bubuk, parang Pag gano'n. pagka yung season ng enrollment, automatic na yun. Matuman. Kasi hindi siya priority. Tapos lahat ng tao siya mag-enroll. Andun ang pupunta. Pero bare months na ngayon. Yan. Kalakasan naman. Well, dyan, parang ngayon, wala pa akong time. Talaga, sa isang araw, ilan yung kaya mong tatuan? Yung normal, binubo ko lagi, 4 to 5 person. Tapos after din, parang, So, depende sa sa laki. Kasi mamaya, full back naman, hindi naman pwedeng isang upuan lang yun. Sa nangyayari kasi pag nagpapaschedule sa, nakakausap ko naman muna. Kaya kung ganito yan, inaayos ko rin yung schedule ko. Okay. Tapos binibriefing mo din lahat. Na ganito lang, ganyan. Paano naman sa Siyempre ako, hindi pa talaga ako nakakapag-try. So gusto ko talaga itanong to sa'yo. And I'm sure ikaw yung unang-unang tattoo artist na gagalaw sa katawan ko. I'm sure yan. So, paano yung sa pain tolerance? I mean, syempre, hindi ka naman pain doctor, hindi ka naman nag-aral ng, sa dermatologist. Syempre, hindi mo alam kanya-kanyang pain tolerance. And paano mo binibriefing bawat client mo na yung expectation, lalo kung bago? Dati kasi, mahirap yung mahirap. Parang din nga, may briefing pa. Ngayon, madali na. Sobra, lalo na. Kasi kunyari ako, first timer ako So, hindi ko alam ano pa yung gano'ng kasakit. Sa ngayon, sa panahon ngayon, sobrang dali na kasi meron ng mga numbing cream. Right. Meron mga cream. Gusto nung client na wala talaga, painless talaga ito. Nagamit na lang. Tapos yung mga machine pa ngayon, sobrang high-tech. Pwede uminom ng mga paracetamol. Yun, hindi, pwede naman, pero hindi ko siya recommend talaga kasi mag-iba yung flow ng dugo. Pero sabi nila kailangan pag first time mo, dapat ma-feel mo talaga yung pain. Parang no pain, no gain. Hindi na masakit yung totoo ngayon. Talaga? Sobra. Bakit? Nag-innovate ba sa ginagamit na machine? Nagpalit na kasi, parang ngayon, pen na lang siya, pen type. Okay. Tapos yung mga contact points din natin, hindi na metal to metal. Kumbaga plastic to plastic, yung needle na lang talaga yung metal dun. Kaya wala na siyang kuryente. Unlike dati nung... Ano ba yung masakit doon? Yung parang tumutunog yung... Yun yung masakit. Yun yung masakit. Kasi old school na machine yun. Okay. Yung mga contact Kaya pala kanina hindi maingay yung pagkatatunog. Tahimik lang. So when it comes to your client, syempre, paano kunyari ako, wala pa akong design, nagsasuggest ka rin ba? Or ikaw mismo gumagawa ka, nag-layout ka rin ba? Or hindi? Hinahayaan mo sila magdala? Yung kunyari, yung client, walang idea, walang kahit... Pero Talagang gusto mo walang pala. kahit ano, tapos gusto niya lang magpadali.
masasuggest ko lang siya, pero hindi ko siya bibigyan agad-agad ng isang design. Ng design. Siya pa rin. Siya pa rin talaga, parang isasuggest ko lang na anong year yung birthday mo, anong year yung zodiac sign mo, subukan natin. Ang gusto nga yun yung mga year na yun. Gawa tayo ng design. Tapos papakita ko sa kanya kung ano pa rin yung pwedeng kalabasan. Pag tinanong ko siya, ba't ganyan yung unang modelo? Year of the rat ako ganyan din. Oo. Ayan. So, na-experience mo rin ba, Tol, na may mga returning clients ka? I mean, paano yung return? Yung kumbaga, back job? hindi back job. Yung bumabalik sila because loyal sila sa'yo dahil gusto nilang ikaw lang yung... Yun nga, yun yung lagi kong, yun yung isa kong parang iniingatan ko yung relationship ko dun sa mga clients. Kasi sa isang buong katawan ng tao, ang daming space eh. Right, oo. Kahit saan pwede mo lagyan eh. Kaya basta nalaga ko din sila. Kasi yung balat natin is the biggest, alam mo yun, yung malaking parte talaga ng katawan. Andyan talaga yung lahat tayo may balat, diba? Even yung iba nga, sa ulo, I know, ikaw nga meron ka sa ulo, diba? So, kapag nag-decide talaga magpa-tattoo, it's permanent. Nakwento mo nga sa akin, hindi mo gustong nagko-cover up, hindi mo gustong, anong nafe-feel ng mga client mo nung pag sinabi mo, hindi mo gusto mag-cover up? Pinapaliwanag ko sa kanila na yung cover up kasi parang 50-50 yun natin. 50-50 yung chance na maganda yung kakalabasan, 50-50 yung chance na papangit ng lalo. Ayun. Kaya mas gusto ko yung magsasuggest na lang ako na ganito yung gagawin. Ano ba dahilan? Ba't ko cover up mo yan? Inaalam ko na lang muna. Ayan. So, bago tayo matapos at ma-promote natin, baka yung mga viewers natin, mga kapanood na to, na-excite na mag-visit sa'yo kasi syempre, na-inspire sila sa true story and daily stories na na-share mo. Ano yung gusto mong ipabaon sa mga viewers natin na life lesson sa totoong nangyari sa lahat, sa buhay mo, sa experience mo sa buhay as existing as ilang taon ka na ba? Nasa 30s ka na rin, no? So, sa 30s na existence mo, ano yung gusto mong i-advise sa mga viewers natin as a tattoo artist? Lagi lang maging humble. Humble, eh. Bakit? Sa huwag mong sawang mag-aral. Mag-aral ng lahat ng gusto nilang aral. Lalo na ngayon, sobrang dali na ng pagpili ng career. Nasa kamay na lang natin. Tama. Tsaka hard work talaga. Oo, Sabi niya nga kanina, hindi na siya kumakain ng almusal niya, tattoo, ang tanghalian niya, tattoo. Parang ang hirap. Pero kasi tulad din, kakilala na ako sa baba, diba? Parang, alam nila, everyday. Parang sabi ko, dapat nagintay muna. Break lang ako sa lit. Ayan. So ano ang masasabi mo na trademark mo? Ano ang isang Hussein Rakim na edge mo na wala sa ibang tattoo artist? Ano yung original na ikaw? Ano Sa masasabi pagkatatuan. Sa lahat ng aspect. Paano mo masasabi na ito yung trademark ko? Rap ako eh. Rap. So, pang lagi yung Kasi yun yung mas tumatatak eh. So rough ka nga. Kasi may kita talaga sa alam mo yun, sa physical appearance mo, yung angas, yung talagang dala-dala mo, and proud ka na may mga tattoos ka. Dapat naman talaga ganun, diba? Oo, yung self-confidence. Oo, self-confidence. Kasi, yan suot mo yan parang dapat proud ka pag suot. Oo, tsaka worth it. Actually, nung in-invite ko nga sila sa event ko, dun sa barangay namin, isa yung reaction ng mga lalo yung mga kabataan doon, ang angas daw ng tattoo artist. May mga ganun no? Na kapag nakita ka, alam nila tattoo artist ka. Kasi ngayon, tulad ngayon, bago na, nagkaroon na naman ng panibagong transition. Laking tulong kasi ng social media. Minsan, rapper ka. Pinag-rap ka. Hindi ako rapper. Pero mga tropa lang, mga tropang rapper. Ayan, so alam ko nabitin kayo sa ating show, pero syempre we would like to invite you. Direct, can we flash yung mga poster ni Hussein Rakim para naman ma-invite natin yung mga viewers natin to visit and yung mga gustong magpa-book. Syempre, alam ko, kailangan by appointment, di ba? So, paki-flash naman direct and direct tingin kung naka-flash na po. Yan. So, invite mo naman sila, Tol, sa iyong tattoo world dito sa Hussein Rakim Tattoos kung kala nila makakontakt and saan ka nila pwedeng i-visit.
Kasi Rakim on all social medias. Mas madali ako makontak sa Instagram. Ayan, so nakikita nila ngayon sa screen eh. Ayan yung calling card niya. And siya yan, naka-braids siya before. So yan, Saint Joaquin Tattoos, merong Facebook, Instagram, and yung contact number talaga, nakakontak pa rin yan, active. Ayan, so meron din TikTok. Ayan sa TikTok, mga model mo naman yan. Or ikaw mismo na. Hindi, yung mga gawa ko. Ayan, so sa mga viewers natin na they would like to experience or to meet, and alam ko may mga viewers tayo na kilala na si Saint Joaquin Tattoos. So, visit nyo na lang sila. And syempre, I highly recommend this guy, guys. Pag nakita niyo siya, mararamdaman niyo talaga yung sincerity niya and yung passion, yung purpose niya, bakit niya ginagawa to. So, ayan. Direct, can you flash another poster po ng ating guest? Ayan. So, another logo ba to? Calling card, mga calling card dyan. Ayan. So, screenshot nyo na lang. Ayan. Siya rito. Ikaw to. Yung nasa photos. Ayan. So, ito yung interview mo, no? Parang sobrang bata mo pa dyan, no? Bata kasi ako. Sobrang bata niya pa dyan. Pero, during the time, ano na siya niyan? Professional. Ayan. So, directan yung show yung aming background. Dito po kami ngayon sa Saint Joaquin Tattoos. Actually, magkakaroon din siya ng mas malaking shop, right? So, pinaghahandaan lang niya yun. And, syempre, book your appointments sa mga gustong magpagawa. And I know, marami tayong mga viewers dyan worldwide. Yung iba, mga nasa ibang bansa pa, pag umuwi kayo ng Pinas, I'm sure di kayo magsisisi. Dito kayo magpatato. And sobrang palang humble ni guest natin. Alam nyo ba, nagsusponsor yan ng mga natin sa event. So, can you shout out pala yung mga tao tumutulong sa'yo, like yung mga may merch, and I know nagbe-business ka rin ng mga merch. Shout out sa Keepsake, sa Budget, Gold Clothing, tapos O-Cups. Yan. Tapos, you can shout out din and batiin yung mga taong sumusuporta at tumutulong sa'yo, mga family and friends. Shout out sa asawa ko. Yan. Wala na yun lang talaga. Dito siyang ganda. Oh, yan. Anyway, sobrang thank you. So, ilang minutes na lang tayo direct para malaman natin kung may oras pa. Ayan, 5 minutes. So, medyo nabitin tayo sa ating interview. Pero thank you so much. Tol, pinaunlakan mo and nag-cross din yung mundo natin and nagkakilala tayo. Sobrang grateful ako. And ako, isa ako sa matuturing na parang client na sobrang maselan. Ang dami kong kilalang tattoo artist, actually. Pero, ang dami nag-offer din. Pero sabi ko, pipili ako ng isang tattoo artist na unang mag-aano sa akin. And, alam mo yun, nakita ko yung mga gawa niya. Guys, ayan na, ito na talaga. Mapapaschedule na ako. Ayan, thank you so much, Tol, sa pag-guest mo dito sa aming show. And, syempre, we are very grateful. Thank you so much. Alam ko wala kang oras, pero binigyan mo to ng oras. Marami na kaming niresched na shoot, pero at least natuloy kami. Ayan guys, lagi kayong tumutok sa Daily Story, syempre. And you can share our replay, or share this live on Saturday, syempre, every Saturday, Daily Stories from the new channel. Ayan, so, ayan, goodbye sa ating mga viewers. Ayan. Syempre, bago tayo mag-goodbye, babatiin pala muna natin yung mga may birthday nagpapabate. Si Sir Andrew Kaang, happy birthday. Kaibigan natin dyan sa Lagoon. And syempre, yung mga sponsors din, Sante, yung mga nagpapadala ng vitamins. Thank you so much, Sante, sa mga vitamin Z, zinc na nasi-share natin sa community. Thank you din, syempre, walang sawang sumusuporta sa akin personally, sa aking sponsor, sa The Gluto Lounge Aesthetic Center, kay Miss Kate Yap, na nandito na sa Pilipinas. Hi sis! And syempre, thank you sa Yap family. Of course, thank you so much sa The Playhouse Beauty and Academe and Sanarias Restaurant, kay Paulen and kay Miss Charm na may-ari ng EPBA. Ayan. This is your host, Charm Oribe from Daily Stories at the new channel. Bye guys!